Magandang araw po mga minamahal. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Patuloy po sa pangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Kasama sa Ebanghelyo ni San Juan ay ang mga karagdagan pa niyang mga pangangaral sa kanyang mga sulat sa mga sinaunang Kristiyano at gayon din ang kanyang aklat na Apokalipsis o pahayag or the Book of Revelation. Natapos na po natin ang Ebanghelyo ni San Juan mula chapter 1 hanggang chapter 21. So, ang ating tatalakayin ngayon ay ang kanyang mga sulat. At nasa ikalawang kabanata na po tayo sa unang sulat ni San Juan. Unang Juan, chapter 2, verse 1 up to 17. At ito po ay ating babasahin. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyan ay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag ng kadiliman. Sumusulat ako sa inyong mga anak sapagkat ipinatatawad na ang inyong mga kasalanan. Alang-alang kay Kristo, sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya
na sa simula pa'y siya na. Sinusulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo na natili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 17. Kaya po, ito ay ating himay-himayin. Sa unang Juan 2, 1 hanggang 3, ganito ang sinabi ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyan ay si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So dito mga minamahal, alam po ng Diyos na tayo ay dati ng mga makasalanan. Alam niya na tayong mga hintil, katulad ng Israel, na bagamat sila ibinigay ang unang kautusan, ay hindi nila nasunod ang kautusan. Nakatulad din naman natin, ay dahil sa hindi tayo sakop ng kautusan, ay gumagawa tayo ng mga gawain na talagang labag sa kautusan ng Diyos. Kaya hindi natin nalalaman na tayo ay nagkasala, bagamat ang ating likas na kalagayan, tayong lahat ay makasalanan. Dahil nanggaling tayo sa makasalanang Adam at Eva, na sila ang magulang ng lahat ng mga nilalang na mga sangkatauhan. Kaya talagang makasalanan tayo sa simula't simula pa. Iyan po ang kalagayan natin bilang tao. So tayo raw, dahil sa tayo makasalanan, hindi rin naman daw tayo dapat na mag-alala. Dahil meron tayong tagapamagitan, si Hesukristo. Siya ang gumanap sa kautusan. Ang sinabi roon na ang lahat ng sumuway sa kautusan, ang parusa at ang kabayaran ay kamatayan. Kaya nga simula pa kay Adam hanggang sa atin, lahat ng tao ay mamamatay. Bakit? Dahil iyan po ang kabayaran ng mga kasalanan. Ngunit dahil sa mahal ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ang buong kasalanan ng sangkatauhan ay mababayaran sa pagitan ng kamatayan ni Hesukristo.
na kanyang bugtong na anak. Yan ang pampalubag loob, mga minamahal. Kaya lahat ng mga nagkasala ay may pagkakataon na mapatawad sila ng Diyos. Kailangan lamang nito ay sumampalataya tayo kay Hesukristo, na siya ay anak ng Diyos, ibinigay siya sa sanlibutan, at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay nagiging palubag loob at kabayaran ng buong kasalanan ng buong sanlibutan. Amen for that? Kaya, ang sulat ni Apostol San Juan ay nagpaalaala sa atin na ibinigay na sa atin ang garantiya na ang dati nating mga kasalanan ay nabura na, pinawi na ng Diyos. Sa simula pa nang tayo ay sumampalataya at tumanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Kaya kailangan lang daw natin ng gabay itong salita ng Diyos. Kaya nagpalaala sa atin si Apostol San Juan sa magitan ng kanyang mga sulat. Kaya nakatiyak tayo na absuelto na tayo sa ating mga kasalanan. Ang gawin natin, mag-ingat na lamang tayo na huwag daw tayo magkasala pa. Pero kung sakali man na tayo raw ay matisod, ang mahalaga ay magbalik loob tayo sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, at panumbalikin tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang pag-ibig sa atin, sa ngalan ni Hesukristo, mapatawad tayo muli sa ating mga kasalanan. Kaya mag-ingat lang po tayo. Amen? So, ang kasunod ay unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 6. Na ayon kay Apostol San Juan, nakatiyak tayong nakilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi na kilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin na lamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsabing natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. So dito, mga minamahal, muli nagpalaala si Apostol San Juan na dahil tayo ay sumampalataya sa Diyos, ay nakatiyak tayo na tayo'y sa Kanya, bagamat kailangan daw na consistent tayo sa pagtupad ng Kanyang mga salita. Dahil kung hanggang bibig lang daw ang ating sinasabi, hindi naman natin ginagawa ang Kanyang mga salita, sinungaling daw tayo. Kaya isa yan sa mga paalaala sa atin ni Apostol San Juan. Kailangan daw na kung papaano si Hesukristo habang nabubuhay siya bilang anak ng Diyos noong unang siglo ay ginanap niya. Pinagtiisan ni Hesukristo ang mamuhay sa katuwiran na kahit na palagi siyang tinutukso ni Satanas. Nilabanan niya si Satanas sa magitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya yun din daw dapat ang ating gagawin. Ipamuhay daw natin ang salita ng Diyos. Ngunit may palaala rin sa atin ang banal na kasulatan na ang buhay Kristiyano ay hindi biro. The moment daw na tayo ay Kristiyano na, dahil tinanggap natin si Hesukristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, ay asahan daw natin ang mahigpit na pagsubok at mga kagipitan. Dahil hindi lamang tayo sasampalataya sa Diyos, kundi kaakibat daw ng ating panampalataya ay ang pagtitiis sa buhay natin sa mundong ito.
Yan ay mababasa natin sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 29 na sinasabi, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang sumampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Isipin nyo yan, mga kapatid. Hindi nyo ba naramdaman ang hirap ng buhay natin sa mundong ito? Ang mahalaga rito ay pagkasiyahin natin kung ano ang nasa atin sa kasalukuyan. Di ba minsan, sagana tayo? At sa ating kasaganaan, ay sinishare natin ang ating blessing. At pag-share natin sa ating blessing, siyempre nabawasan yung ating mga naipon, pinansyal, mga naimbak na pagkain, o ano man, dahil namimigay tayo. Dahil naramdaman natin ang hirap ng buhay sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, sa ating mga kapatid, hindi lamang sa laman, kundi pati na sa kapatid sa panampalataya. Kaya hindi natin maiwasan na minsan kapusin tayo. Dahil nga sa taos-puso tayong tumutulong sa ating kapwa. Ngunit yan po ay nakita ng Diyos. At kung anuman ang kakulangan natin sa buhay, ay magbigay siya ng addition na provision, na supply para sa ating kailangan. Ang mahalaga ay may pagkain tayo, lalo na ang magandang kalusugan. Yan ang pinakamahalaga. Kasi kahit nga wala tayong pera at maganda naman natin kalusugan, malaking blessing na yon. Napansin niyo ba ang mga tao na nandoon sa karangian, hindi sila naubusan ng sakit? Mamayang kaunti ay nasa ospital at wala nang kagalingan pa. Ngunit ang mga nasa Panginoon ay pinapagaling niya kaagad dahil sa alam niya na naglilingkod sa Kanya. Ganun nga lamang, ay nabawasan din ang blessing na pinansyal. Di ba? Pero cycle yan eh. We have to move on. Yan ang buhay Kristiyano. Manalig tayo sa Kanya. Kung ano sa atin ang naiwanan sa ngayon, kung anong sapat sa atin, ay pagtiyagaan po natin yan. Ang importante, buhay tayo sa kasalukuyan at minamahal tayo ng Diyos, umaalalay siya sa atin. Amen? Kaya magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod kahit anumang tukso sa ating buhay ay kailangang mamuhay daw tayo katulad ng ginagawa ni Jesucristo. Na bagamat siya anak ng Diyos, pinagtiisan niya ang kahirapan hanggang sa kamatayan nga sa krus ng Kalbaryo. Isipin niyo na lang paano pinagtiisan ni Jesucristo tayong mga nasanlibutan upang mapanumbalik niya tayo sa Diyos at makapiling niya doon sa kaharian ng kanyang Ama hanggang sa walang hanggan. Amen? At dito sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 7 hanggang 11 ay ganito naman ang sulat ni San Juan. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ay ang salitang narinig na ninyo. Gayon man, may turing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa, lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat
binulag ng kadiliman. So, ang sabi ni Apostol San Juan, may bagong utos para sa ating mga Kristiyano. Ang bagong utos na ito ay ang pag-ibig. Alam naman natin na sa Juan 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito ang bagong utos, mga minamahal, para sa ating mga Kristiyano. Dati namuhay tayo at nalaman natin ang 10 kautusan ng Diyos sa lumang kautusan. Ngunit dahil sa walang taong perfect, walang nakaganap sa Old Testament law, kundi si Jesucristo lamang. Ang kaganapan ng kautusan ay ang kamatayan ni Jesucristo. At ang kautusan iyan, sa bagong kautusan, ay ang pag-ibig ng Diyos na siyang pumalit sa lumang kautusan. Ang pag-ibig ng Diyos, agape, sa buong sanlibutan. The extent of God's love to humanity is for His Son to die for all our sins, so that we shall be pardoned and God will no longer remember our previous sins. Ganyan kamahal ng Diyos tayo, mga minamahal. Kaya ang bagong kautusan ay ang pag-ibig. Kaya nga sabi ng Diyos, kung ikaw ay may pag-ibig, ay tunay kang Kristiyano. Dahil ang pag-ibig ay hindi nagpapahamak, ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw, ang pag-ibig ay hindi traidor, ang pag-ibig ay marami ang mga kabutihang nagawa. Nasusulat ito sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7. Ito ang ating mabasa, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking panampalataya, anupat napalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ng aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi na naghili, hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim o mapaghiganti sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagtiis, mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa,
at nagtitiyaga hanggang wakas. Yan ang dapat maging ugali natin mga Kristiyano, mga minamahal. Bagamat tayo ay nasa pagsubok sa kasalukuyan, kahirapan, kawalang pera, minsan gutom, minsan nagkasakit, magtiyaga lang daw tayo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, mga minamahal. Ang sabi nga sa Roma Kapitulo 9, kung ating tingnan, na dapat manatili ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi tayo dapat mahiwalay sa Diyos. Nang sabi rito, kung ating babasahin, Roma Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 30 8, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kung meron tayo niyan, kailanman hindi tayo mahiwalay sa Diyos. Roma Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 38. Ano po ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya maipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon ay namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Hesus Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo nanganganib kaming mamamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Kaya, mahiwalay ba tayo sa Diyos? Hindi. Ayon sa versikulo 37, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya ganyan mga minamahal, ang bagong utos ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig. Na kung yan ay manatili sa atin, hindi tayo mahiwalay sa Kanya.
sa Diyos. Kaya nating pagtiisan ng lahat ng kahirapan, kagutuman, mga pag-alipusta sa atin, pag-uusig, pag-iinsulto. Lahat na lang ng mga bagay na narito sa sanlibutan. Pagtiisan lamang natin, lalo na tayo na sa kahirapan, sa kasalukuyan, kahit walang pera, ang mahalaga ay maganda. At palagi tayong malusog. Kahit walang laman ng ating bulsa. Ang mahalaga ay we have to move on. Patuloy tayo sa buhay natin sa mundong ito. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, huwag mawala ng pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili sa atin. Amen? Kaya sa ating pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa sulat ni San Juan, Kapitulo 2, ay may ibinigay sa atin na pasubali si San Juan. Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Ito ang kanyang sulat. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya ito mga minamahal ang dapat nating pag-ingatan. Bagamat na sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ay kailangan din naman na hiwalayan natin ang pag-ibig sa sanlibutan. Pag-ibig sa kayamanan, pag-ibig sa salapi. Kailangan natin ng salapi. Kailangan natin ng kayamanan, ngunit huwag ibigin ang salapi at ang kayamanan. Dahil hindi na kaya-aya sa Diyos. Dahil kailangan isang Panginoon lang ang ating paglingkuran, ang Diyos. Ang kayamanan at ang salapi, iyan ay sa sanlibutan. Gamitin lamang natin yan ayon sa kabutihan. Kung meron man tayo, salapi at kayamanan, i-share natin. Tutulong tayo sa ating kapwa. Dahil ang nagbibigay ng masaya ay binibless ng Panginoon. Kaya yun ang ating dapat gawin. Ibigin natin ang Diyos at ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Huwag lamang daw ang salapi at ang kayamanan. Bagamat tayo nangailangan, idagdag na lang sa atin yan ng Diyos. Gamitin natin para sa kabutihan. Amen? Huwag ibigin ang salapi at kayamanan. Bagamat kailangan natin ang salapi. Kailangan natin ang kayamanan upang magpatuloy tayo sa ating ministry. Magpatuloy tayo para makabili ng pagkain, panggastos sa araw-araw. Ngunit, mag-share din daw tayo. Amen? Anyway, lahat daw ng mga bagay, pansamantala lang sa mundong ito. Kaya habang tayo ay namuhay sa kahirapan man o sa kasaganaan, kailangan manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at huwag natin ibigin ang sanlibutan. Magandang araw po sa ating lahat. Itong kabuuan ng ibig sabihin ni Apostol San Juan sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 17, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dapat maghari sa ating mga puso. Amen and amen. God bless everyone. Praise God. Hallelujah. Amen.